Hello mga kaibigan, ito na naman tayo sa ating isang episode dito sa The Province, dito sa ating channel sa YouTube bilang Boy Ballesteros. Yung hindi pa mga nakaka-subscribe at mga baguhan pa sa aking channel, subscribe nyo at marami kayong malalaman dito sa ating ginagawang ito. Ang latest na mga ginagawa ko ngayon kasi ay ang pag-interview sa mga tao na nandito sa aking lugar. Kung paano sila nabubuhay, kung ano yung kinabubuhay nila at ating alamin ang mga bagay-bagay na kanilang ginagawa. Pag-aalaga ng mga halaman, hayop, at kung ano-ano pa, isda, at halaman, mga bulaklak, at kung ano-ano pa o mga bagay na kung hindi man sila nagtatanim, ay kung bakit sila o kung paano sila nabubuhay sa lugar na ito, na lugar ng Science City of Muñoz. Dahil ito ang ating bayang Sinilangan. Okay, ang episode po na ito, mga kaibigan, ay episode 32 dito sa ating The Province. At ang magiging pamagat nito ay ang pagsasaka pa rin. At kung paano ang pagtatanim ng palay. At yung episode 31 yun sa balingho yun, yung kamoting kahoy Ito naman ngayon sa palay. Kung paano ang ginawa ng isa nating kaibigan na si Jose Mata sa pagsasaka o pagtatanim ng palay. At kung siya ba ay kumikita at kung ano-ano ang mga ginagawa niya, paano ba ang paggawa niya ng pagtatanim ng palay mula sa umpisa. At atin siyang i-interviewin at gano'n ang dating. Ngayon, umpisa ipapakita muna natin yung kanyang mga palay na malapit ang anihin. At yan, kung nandun ako, may nakita akong kabuti. At saka yung sampalok, kumuha tayo. Para kahit pa paano, pinagpaalam naman natin sa kanya. At kumuha ka lang, kahit daw isang sako kunin ko, hindi naman pwede yung isang sako. Hindi ko na mabubuhat dun. O sige, kumuha lang ako ng kote at makikita niyo sa video na ito. At yung kaputi, na may nakita ko kabuti rin dun sa pinutol-putol na puno ng mangga dahil nakakalilim sa mga palay. Okay, panoorin niyo mga kaibigan at happy viewing. Dito tayo ngayon mga friends sa ating kaibigan na magsasaka ng palay. Eto, ang kanyang palay na pananim ay malapit na itong kapasin. Mga 1 linggo na lang, mahigit siguro. At pwede na itong kapasin o reaper ang tawag ng aani rito. At pinatutubigan pa niya ng konti para yung mga gawin doon na medyo natuyo na at hindi pa gaanong puno yung kanyang buhay. Kailangan mapusog na maputi at kailangan ng tubig. Dahil pag hindi pinatubigan at pakapayat ang magiging alalabasan ng mga butil. Kagaya nito, meron pang hindi siya gaanong napupuno. Kaya mahigit 1 linggo pa ito bago kapasin. So yan, at nagpapatubig siya. Pinaandar yung kanyang bomba. At pero maganda ang dating ng palay, ng kanyang palay. Walang gaanong mga, ang tawag doon, turyapis. Walang laman. At
hindi gaanong nasalubungan ng ulan yung kanyang pagbubuntis. Ito ngayon. Yan, pinatutupigan niya. Yan. Kasi ang bomba, minsan dito ako naliligo. At baka mamaya bago ako umuwi, maligo ulit ako dito. Para ma-freshuhan. Okay? Tingnan natin yung iba rito na dating. At mamaya tatanungin natin siya kung paano ang ginawa niyang pagtatanim ng kanyang palay at ang ganda-ganda. Yung mga technique at kung paano niya ginawa ang pagtatanim hanggang sa pag-aani ay tatanungin natin kung paano ang gagawin niya. So, ganyan siya. Ganyan ito. Dito. At itong lugar na ito ay sementado ito. Pwede nilang pagbilaran ng palay. Ganyan. Ito. At talagang malapit na. Ang ganda ng uhay pero hindi pa yan kumpleto. Yan. Kapal. At mahaba ang uhay. So, yan ang kanyang palay na malapit ng anihin. Puntahan natin yung isang rito sa kanyang lugar. Ito yung kahoy na balak-balak naming ulingin kahoy ng mangga ito na binuwal. At pagdating ng araw at maharap, baka ulingin namin. At ito ngayon, ito may nakita ako kasi dito na itong kabuti kabuting ang tawag dito kudit. Ang ganda. At ayan ay kukunin na natin yan para maihalo sa gulay. Pwede ito na sitsarunin, gawing sitsaron. Ayan. Ibang klaseng kulit ito, malambot siya. Malambot. Lagay muna natin dito. Meron kasing ganitong klase na kagaya nito, matigas to. Ito, matigas. Pero ito malambot. Ito hindi mo maano yung dahon niya o yung petal niya kasi matigas. Hindi yan pwede. Gulayin. Pwede rin siguro yung sabaw niya ang pakikinabangan mo, pero parang hindi okay yung dating. Kaya wag na natin kunin yan. So yan, yun na lang. At meron din, ito kahit ito ay hindi gaanong makunat ang laman nito itong mga niya. Yung hibla niya makunat yan. Yung aroma na lang ang kukunin mo dyan at masarap. Okay. At ganon, mamaya ay meron kasing may sampalok dito na ayun. At kukuha tayo ng kaunting bunga niya. Marami siyang bunga. Kukuha tayo ng konti para pang-asim sa sinigang o pangat na mga talong, okra, gano'n, pwede yan. At kukuha tayo. So, pagka nakakuha na ako, ipapakita ko mamaya. At eto na yung nakuha nating sampalok. At yung doon sa baba niya na yung
kabuti na kung tawagin sa amin dito ay kudit. Parang kahalin tulad yan ng oyster mushroom, yung kabuti na yan. Kaya lang, hindi nga lang, magkaiba ng kanya ng texture. Medyo makunat ng konti itong kabuti na ito. Kung tawagin sa amin ay kudit. At ito yung sampalok na katamtaman lang pang-asim ng kahit anong ulam na pang-asim dyan, lalo ng sinigang na baboy, sinigang na isda, ang pangat. Okay, at yan ang ating kinuha doon sa bukid. Eto, ngayon kami sa kanat, nakauwi na ako doon sa galing sa bukid na nag-ani ng palay at tapos binidyohan ko yung palay nito ng aking kaibigan. At tuloy naligo ako doon, nagpa-press ako doon ng konti. At ngayon ay ang picture natin ngayon, ang highlight natin ay tungkol doon sa kanyang palay na malapit ng anihin. At yun mga isang linggo siguro o baka wala pa, pwede nang pagapas o repair. Ang pandol, pag repair kasi sa palay, tuloy-tuloy na nakakaban na doon sa paglabas doon sa repair. Tapos yung dayami, nagkalat na lang doon sa bukid. Yan kung yun ang diskarte niya na yun ang isang balak ko na pagka hahakutin ko yung mga dayami ilalagay ko sa isang lugar. Huwag kang malikot, ikaw talaga. Ito ay alaga kong manok to. Kabir nito At nag-iisa na lang to nung pinawalan ko sa iyo, 5. Di ko alam na kung bakit nagkakandamatay, pinapalo pala ng mga Texas na manok. At pag di ko nakita, nagkakandaga, dugo-dugo yung ulo, katawan, hanggang sa ayaw nang kumain, namamatay na. Ganun ang nangyayari. Oy! At tapos, sandali lang may dumating na isang tao na biglang tumawag hindi niya alam na nagbibideo tayo. At yung isang kaibigan natin dito na kapitbahay. At may tiningnan lang yata doon sa ngayon, ewan ko. Ngayon, ganon ay ang diskarte ko ngayon ay interviewin ko itong si kaibigan, ng pangalan nito ay si Jose Mata. At meron din siyang channel o may page siya sa Facebook bilang Jose Mata. At friends ko siya doon. Ngayon, ito ang tatanungin natin siya kasi napakaganda ng kanyang palay O, kawawalan na nga kita, naglilikot ka. O, sige, sandali lang. Hulihin mo nga sandali, bro. Ikulong mo lang doon sa... kasi baka makita na naman ng mga baka sabungin ng tirahin na naman ng manok, masaktan na naman, mamatay na naman alam nyo siyempre mayroon akong pinaglalaanan dyan sana, hindi madapat pa yung nag-iisa na lang natin. O sige, at ito ngayon tuloy natin, kumanito ka ng konti. Siya nga si Jose Mata at galing din siya sa bukid ngayon na nagpatubig ng konti kasi meron pa dapat na patubigan na parte ng kanyang palayan. Binidyo ko kanina, ang ganda nga ng pagkakatubo ng mga palay niya at halos walang sira o walang mga insekto na
nirada sa kanyang palayan. So, malapit ng anihin. Ngayon, tatanungin natin siya kung ano ang ginawa niya, kung paano pagtatanim ng palay, ang tamang diskarte ng pagpapalay, hanggang doon sa kung ilan yung naaani niya, at kung kumikita ba o hindi ang isang magsasaka na kagaya niya. At tuloy tatanungin natin kung gaano kaluwang at ilan ba ang naaani sa ganong kaluwang na space ng palayan, at yung kung anong klaseng lupa yung pinagtataniman niya na akmang-akma sa palay. Okay bro, sabihin mo nga sa atin dito, sa ating mga manunood, sa ating mga kaibigan, at ito episode episode 32, ang pagsasaka ang magiging pamagat nito. So episode 32 ay para kay Jose Mata. Sige kaibigan, pwede mo bang ipaliwanag sa umpisa kung paano ka nagtatanim ng ganyang kagandang palay? Okay? Pupunla ka muna ng buwan, dadayak ka muna ng punlaan. Punla. Tapos, babubulakan mo muna ang traktor mo. Tapos, babulakan mo ng isang linggo. Ibig sabihin, pahan-traktor mo yung pagpupunlaan mo ng palay. Babubulakan mo muna. Oo. Para bubulukin mo muna yon na siyempre may tubig. Yung puro ng palay. Yung walang makikitang lupa, siyempre, kailangan i-submerge yung lupa. Para bulukan. Okay? Tapos, pwede ka nang magbabad. Pula ko kaming variety yung pula. Doon ka palang magbababad ng palay na kung anong variety. Ano naman ang kadalasang variety ang binupula mo? Sa ganitong halimbawa, magkaiba yata ang itinatanim sa main crop at saka second crop. Ang main crop, yung inbreed 3.2. Ano? Inbreed. Inbreed. No, yung 3.2. 3.2. Tatlong dos, ibig sabihin. Gusto kong variety at maraming variety niya. 3.2. Yun. So, ngayon ang tinanim ko. Main crop. Na klase ng palay. Oo. Yun yung main crop na tanong mo, 3.2. Pag second crop naman, ano? Hybrid. Hybrid na ano? Long pin. Long pin. May number din ba yun? Oo, long pin 354 ata yun. 354 naman, long pin, hybrid. Pagka tag-araw. So gano'n. Pero mas malakas ang hari ng hybrid. Magkakaiba ang tagal ng pagpupunla, yung edad nila sa punla bago punutin. Yung inbreed, 25 days hanggang 30 days pwede lang i-transfer. Pero yung hybrid naman. Hybrid o second crop, 20 hanggang 25. Pwede lang. Ay, ganun yung dating. Mas maganda pa rin pag bata para mamuno. Yun, ganun. At ako rin din na, record kami kaya interview. Ako rin kahang ka pa yung ibagam lang, nanyati kung ka gumahang ka kawapay. Mga lakad niya nating tigaya mo. Kasi agore ka nga ron, pag-beat lang nga to aling nga ron, takapay lang. May yung mga kaibigan, yung nagtawag kanina meron yatang gustong sabihin, sabi ko mamaya na lang. Kung hindi naman masyadong kailangan, pwede nang antayin. Kasi mahirap putulin ito gusto ko diretso. Baka makalimutan na nitong si kaibigang Jose Mata yung kanyang sasabihin Saan ba tayo naputol kanina nga Rod? Tungkol doon sa hybrid na tinatanim na punla. Kung ganon, pag naitanim na yan, pero yung
pagkaano mo ng taniman sa palay, ulitin uli yun na titirahin ng hand tractor, gano'n. Kaya yung kwan lilinang mo na bago ka magsabog. Linang, ibig sabihin Papalitahan mo. Papalitahan mo Patag. yung pagsasabugan mo ng palay. O, ganun ba? Ano, yung punda? Tapos, yung naman, pag ililipat mo na, yung pagtataniman ngayon, yung transferring. Basag mo rin yung... Papaulit mo ulit sa makina yan, sa tractor. Papatagin. Tatlong beses mong para yung kung may damo man na tumutubo, para mabulok. Mabulok siya. At hindi basta-basta tataniman kaagad. So mga ilang araw pa ulit hanggang sa lumaki na yung punla, tama-tama na yun na nakahanda na bulok na yung kwan. At bago magtatanim, papatagin na naman uli ng suyod, bali suyod. Palinang na yun, tuloy tanim na kinabukasan. Palinang na ang kailangan at tapos kinabukasan ay tanim na yan. At sabay na yung naglilinang, nagbubunot na ng palay para kinabukasan nakahanda na. Tanim na lang yung diskarte. Ganon. So kung nakatanim na, gano'n naman katagal bago anihin yan? 90 days, 3 buwan. Mula sa pagka-transfer, 90 days ang parehas sa main crop at saka second crop o magkaiba? Ay, mas matagal yung main crop dahil tagulan Ang totoo nga ang main crop ay mas matagal pa kasi abutin pa ng 100 yung tubig ay sagana sa ulan ay pagka-tag-ulan. So mas tatagal na titigas yung palay o kaya ibang klaseng palay ang kailangan itanim. Dahil sa magkaiba ang klima ng main crop at saka second crop. So kung ganon, malaki ba yung palayan mo? Gaano ba kaluwang yun? 1 hektarya lang. 1 hektarya. So ilan naman ang average ng naaari mo? Yung pagtagulan, ma-average naman yung area niya. Ng 100 ang average. At siyempre average lang yun. Kung minsan, mas mataas yun. Sa second crop, mas mataas talaga. Pero mas mataas pag second crop. Ang average siguro sa second crop, baka 120, 140, gano'n. So, mas marami ang ani pala ng second crop kesa sa main crop. Tagaraw. At yung araw talagang kailangan ng palay para mapusog na mabuti yung paglaki ng maputil o yung grains. At nagiging maganda ang maraming sikat ang araw na makukuha ng palay. Kaya pala yung ibang halimbawa may kahoy sa tabi niya, yung nakatanim doon na kakaunti lang araw ang nakukuha ay maliit ang bunga, hindi maganda ang bunga. Hindi ganong maganda yung bunga. Iba yung talagang litaw na litaw buong maghapon na naaarawan. Hindi pa namumuno. Tapos ang ginagamit ko minsan, pag walang ulan, yung bomba lang. Yung patubig na di makina, bomba, tawag doon, water pump. So yung kanina, yung naliligwa ko, yung gamit at pinatubigan niya ng konti yung medyo, wala na kasing pinatay na ang tubig ng naiya ngayon at wala na maagos sa kanilang paligid. At yung mga nangangailangan pa ng tubig, ang ginagamit ngayon ay water pump. So yun. Kasi, paano ang pagpapataba mo nun? After 10 days, lagyan mo na ng pataba. Nasalang mo after 10 days. Bago na tanim. Pagkatapos maitanim, may transfer. Palipas ka ng 10 araw, pwede mo nang masalang ng pataba. Ano namang klaseng pataba ang inilalagay mo? 14, urea, saka 16, 20. Yun yung una na dapat na ilalagay mo. Ganon. Dalawang triple. Isang urea, saka isang 16, 20. Yun yung triple 14 ba yun? Triple.
triple 14. Pampapuno. Oo. Tapos may 16-20. Oh, yun. Pampaugat. At saka urea. Urea. Yun yung pampaugat, pampapuno. Pampapuno, saka Mm. pampaberte. Pampaberde. Urea. So, pampaganda ng yung umpisa ng palay na para lumaki, yun ang kailangan palang pataba na ginagamit niya. Ewan ko sa iba kung ganun din. Siguro may kanya-kanya yata eh. Sa klase sa lupa. Depende kasi doon sa klase ng lupa yung kung anong pataba ang kailangan mong ilagay. Kasi kung minsan tinitingnan nila dahil sa Galas kasi. sa mga experience na kung ilang taon na pagsasaka, malalaman na ng mga magsasaka kung ano ang kailangang pataba dyan sa lupa na yan. Kaya hindi pare-parehas. At kung minsan meron yung talaga nag-aral ng agriculture na kinaklase pa yung lupa, pinag-aaralan at tinitingnan at sinasabi nung ano ba tawag doon sa ganun, may tawag doon sa ganung tao na nag-ano sa mga lupa. Tapos sasabihin niya kung anong kailangan pataba ang ilalagay roon. Ganon. So, yun. Yung mga nag-aral yon talaga ng agriculture, hindi lang technician. Mga technician yon ng lupa at ang agriculture sa palayan. Titignan nila Mga kung technician. Yun ang tinitingnan kung minsan, lalo na kung mahina laging mahina ang ani mo, pupuntahan nila at titingnan yung lupa mo kung ano ang kailangan dapat mong gawin dyan. Na fertilizer, lalo na kasi kung minsan, may hindi akmang fertilizer. Lalong nasisira yung palay. Hindi ganong maganda ang tubo. Kasi mali. Ibang klase Mali yung pagpapataba at saka yung panahon ng pagpapataba nila wala sa ayos. Ganun. Kaya may technician na talagang nag-aral at talagang mga experiment, inobserbahan lahat ang dating ng lupa, palay, kung paano ka, ganun. Kasi nandito ang pag-aaral tungkol doon sa pagtatanim ng palay. Ang Maligaya Rice Research dito sa amin, sa Science City of Muñoz, ay nandito. So, ganun ang dating yan. Kaya, ang mga palay dito ay magaganda. Lalong-lalo nakatutok talaga dito ang rice researcher. Kasi rice granary ng Pilipinas ang Nueva Ecija. Lalong-lalo na dito sa lugar namin, Muñoz. Science City ito eh. Kaya nandito yung mga pag-aaral. Okay? At kung ganon, napakaganda ng palay mo, kaibigan. At malapit ng anihin. Pagka nag-ani ka, maaaring titingnan din natin yan, panibagong video gagawin natin. At mga bagay, pati yung reaper na maggagapas at magdidiik doon sa kanyang palay ay i-video natin. So, gano'n lang mga kaibigan at puputulin na natin dito. Medyo napahaba ang interview natin. At kung halimbawa, sa susunod, may nakalimutan tayong ipaliwanag dito, may mga bagay pa na i-video natin sa ibang mga may ibang mga tao pa na i-interviewin natin para malaman natin kung paano sila magsaka, kung pare-parehas ba ang dating nila, kung paano ang ginagawa nila sa pagsasaka ng mga magsasaka dito sa Nueva Ecija, the rice granary of the Philippines. So, salamat kaibigan. Ako si Lakay sa Facebook at Boy Ballesteros sa YouTube. Salamat sa pag-interview sa iyo, kaibigang Jose. At napatagal kaya ngayon may lakad pa raw siya, kaya ayun, sige. Salamat ha, at sana lalo pang gumanda yung palay mo kasi 1 linggo pa bago anihin yun at bibidyohan ulit natin. Okay, salamat at God bless you. Manalig ka rin sa buong maigapal. Lagi. Ano ba relihiyon mo, kaibigan? Katoliko. Romano Katoliko. O ano man ang relihiyon mo, basta nasa Diyos ka,
pagpapalain ka ng buong may kapal. Lalo't maganda lagi ang ginagawa mo. Huwag yung kung may relihiyon ka hindi naman maganda yung ginagawa mo, kagaya ng iba. Kaya hindi ka pagpapalain. So, gano'n lang mga kaibigan at salamat sa inyong panunood. Muli, magandang araw sa inyo at maging masaya sana kayo sa panunood. Panoorin nyo lagi ang mga video ko at ito marami tayong interviewin ng mga tao, kung ano-ano, mga klaseng mga ginagawa nila, kung paano sila nabubuhay. At yun ang dapat nating malaman. At para kung minsan mag-aya natin sila kung saan ka man nandun, saan man ang ginagawa mo, at gusto mong gawin yung napanood mo sa kanila, pwede. At makakakuha tayo ng kaalaman para sa kanila. Okay, salamat at hanggang doon na lang mga kaibigan. Bye-bye! Bye-bye!